Lisahan? Ang Council for Victim naman, sang-ayon na simula ng trial sa September 30 o di kaya ay sa November 30. Pero matagal na raw kung aabutin pa ito ng 2027. Binigyan naman ng trial chamber ang prosekusyon ng hanggang August 24 para magsumite ng witness list at reports. 70 witnesses kabilang ang 31 insiders ang balak nilang isumite habang nasa 197 speech o talumpati ang lalamanin ng kanilang evidence list. Pero para kay Judge Joanna Corner ng Trial Chamber 3, marami yan, lalo na kung ulit-ulit lang ang kanilang sasabihin. Last day na lang nila. Yung summer niya, last day na lang. Pasukan mo sa ano. Hindi ko lang kailan pasukan. Ang prosekusyon, iminungkahing maipalabas ang paglilitis sa Tagalog para mas maunawaan. Some of the poor community where many of the victims are from do not have a good command. Kumiling din si Judge Corner na suriin ulit na accredited experts ang fitness to stand trial ng dating Pangulo. The chamber is obliged to make a separate finding. I rather think we'll wait and see what the Masyado mainit pa dito sa Pilipinas. Sa gitna naman ng status conference na pagkasunduan na ng Trial Chamber 3 na itakda sa November 30 ang simula ng mismong paglilitis. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel. Mainit pa ang mga balita. Umakyat na Tatago sa pa lima si ang Bato. naitalang nasawi mula sa Libas-libas. Gusali sa Pampanga. At live mula sa Pampanga, may express report si Mon Gualvez. Mon, paano ba nakita itong isa pang biktima? Yes, Nikki, nakuha na nga ang labi ng isa pang lalaking biktima mula sa Gumuhong Gusali dito sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Base sa report ng Bureau of Fire Protection Central Luzon, mag-alas 8 ngayong umaga nang ma-recover ang bangkay. Yan ay matapos ng 13 oras na retrieval operation mula ng ma-recover ito ng isang K9 unit ng Philippine Coast Guard sa Sector 1 o ang punahang bahagi ng Gusali. Gusali. Ang pagkuha sa mga labi dahil natapunan ito ng mga bakal at naglalakihang tipak ng bato. Mano-mano at maingat daw na inialis ng mga rescuer ang mga debris para masigurong hindi na mawipinsala pa ang katawan ng biktima. Pakinggan natin ang pahayag ng Angeles Public Information Office. Kasi maraming mga scaffoldings, mga bakal-bakal na kailangan tanggalin doon sa site ng careful, no, para hindi mapindang. We are trying to replicate the body, sana cool, no. Baka kung hindi po tayo magiging maingat, baka magkaroon ng dismember doon sa kanyang part of the body. Yun po yung iniiwasan natin. So as much as possible, makuha po natin sila ng buo at maayos. Nakakalmete. Ang daming mga matay dun sa ano. Dahil dito, umakyat na sa 5 ang bilang ng nasawi habang nasa 15 pa ang mga nawawala. Sa ngayon, inaalam ang pagkakakilanlaan ng lalaki na natagpuan nga sa guho. Narito ang pahayag ng alkalde ng Luzon. Medyo nasa ano na po, no, in a state of decomposition na po, no, kaya hindi pa natin madidetermine as of now. Hihintay po tayo ng statement sa SOCO at alam po natin na meron yata ang cellphone, no, yung victim. So titingnan po natin kung baka makakuha po tayo ng information kung sino po yung unidentified na victim po na ito. Nikki, sa ngayon, hindi pa rin sinasantabi ng Angeles City LGU na posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga casualties. Yan ay lalo't pinaniniwalaang hindi lamang daw mga construction worker ang posibleng na-trap dito nga sa Gumuhong Gusali dahil pinaniniwalaang maaaring kasama din nila ang kanilang mga pamilya sa loob mismo ng construction site. Nikki. Mon, since nasabi mo nga yan, no, sa ngayon ba walang kumpirmasyon kung meron pang ibang nabaong sa guho? Saan ba nakuha yung informasyon na meron ng mga kasamang kaanak ang mga trabahador? Galing yung informasyon na yan, ilan sa mga nagsabi niya na yung mga construction workers din na nakaalis dito sa naturang Gusali bago pa mangyari yung pagguho. So technically sila yung nagkukwento na may mga kaanak na kasama doon sa loob ng construction site as their barracks, doon sila nagtayo ng mga living quarters nila
At dahil nga libre, isinasama na doon nila yung kanilang mga pamilya para nga makatira dito sa lugar. At ito rin yung kinumpirma mismo ng alkalde ng lungsod na may mga reports nga rin daw sila natanggap na ganito yung naging sitwasyon dito nga sa loob ng gumuhong itinatayong hotel. Kaya isa rin ito sa naging violation na nakita naman ng Department of Labor and Employment dahil bawal ang pagtatayo ng mga barracks or living quarters sa loob mismo ng ginagawang construction site or building. Nikki. Yan ang Express Report ni Mon Waldes. Sa ibang balita ay pinagkilit-balikat lang ng Malacanang ang sadsad na net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tuloy ang trabaho ng Pangulo na ngayon ay nasa Japan. Yan ay kahit lumabas sa latest survey ng SWS na lumagapa sa -15 ang net satisfaction rating ni PBBM noong Marso. Mula yan sa -3 noong November 2025 at ito na ang pinakamababang net satisfaction rating ng Pangulo simula nang maupo siya sa pwesto. Tingin ni Yusek Castro baka hindi pa nabigyan ng ayuda ng gobyerno ang mga na-survey ng SWS. Sa Okta Research daw kasi ay tumaas pa ang performance sa trust ratings ng Pangulo nito ng first quarter. Kung may mga pagkakaiba pa sila sa mga numero, pagkakaiba-iba ng mga survey firms, naniniwala po tayo at ang administrasyon ito na patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Maraming kasunduan na nalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinasakang madadagdagan pa yan sa ikatlong araw ng kanyang pagbisita. At live mula sa Tokyo, may Express Report si Maricel Halili. Mase, ano bang schedule ngayong araw ng Pangulo? Hindi magkapatuloy yung business meeting sa dadalawang ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Kahapon naman, tinapos sa kanyang araw sa paalala ni Japanese Emperor na nagsisilip sa isang state banquet. Binigyan tingin ni Pangulong Bongbong Marcos ang delegasyon ng Pilipinas para masiguro ang kapayapaan sa buong rehiyon sa pamamagitan ng pagkilala sa international law. Sa kanyang talipang state banquet, sa nakatira Japanese Emperor Natalito at Empress Masako, sinabi ng Pangulo na patuloy ang strategic partnership sa Pilipinas at Japan para masigurong mangyayari ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. The Philippines remains committed to working closely with Japan to harness our intensifying strategic partnership as a force for good, not only for our two countries, but also for the broader Indo-Pacific region. Bagong state banquet, pinagpinasuna ni Pangulong Marcos ang paglagda ng tatlong memoranda of understanding sa pagitan ng Philippine at Japanese firms. Ang unang gagawin ay para pag-aralan ng Intelligent City Initiatives sa Makati City at ang posibleng pagpapalawak pa ng Philippine urban area. Gagamit ng artificial intelligence at iba pang digital service sa pag-aaral na ito. Ang ikalawang gagawin ay ang pag-develop ng smart life digital services na pwedeng mapag-aaral araw-araw na pabuhay ng mga Pilipino. Inaasahan na abot sa 7 billion pesos of revenue sa kita mula nito. At ang isang magkasutuan ay ang tungkol sa pagpapalawak ng isang mobile wallet. Narito ang sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque. Every time there's investments in the Philippines, no, it's not just the income that it provides to the Philippines, but it's also the jobs that it provides. So many other indirect industries that will grow also because of the investments of these Japanese firms to the Philippines. Sa kailan ng Tokyo Business Roundtable naman, nakakuha ang Pilipinas ng investment commitment na nakakalaga ng $3.4 billion at 210 billion pesos. Sabi ni Pangulong Marcos, pinalalawak din ang Pilipinas sa mga oportunidad sa travel and hospitality sectors. Kabilang na rin dito ang ecotourism, development at aviation connectivity. Narito ang sinabi ng Pangulo. In this sense, trade and tourism are not supporting sectors. They are core drivers of economic expansion in the Philippines as we move forward. This is a philosophy our two countries understand deeply.
Hindi ngayong araw yung primero unong dahilan kung bakit nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Tokyo, Japan para sa state visit. Inaasahan kasi nakaharapin niya ang diet o ito yung mga lawmakers ng Japan mamayang hapon. Pagkatapos niya, didiretsyon na siya para makipagtulong kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi kung saan inaasahan niya na mapapag-usapan nila ang tungkol sa energy security at tungkol sa security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Sige. Yan ang Express Report ni Maricel Halili, live mula sa Tokyo, Japan. Morning guys. Ang dami kong tupuyin. Sa Weather Express, tinatayong papasok na sa Philippine Area of Responsibility. Hanggang dito na lang guys ha. Ang bagyo Mamaya ay naman. international